Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited po na ako sa introduction mo. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotions to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issue sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. The BRI is not out there to, use taxpayers. Kapag nalugi yung taxpayers, hindi mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible. Based sa Tomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Tomasians dati, perfect din parate as a guide for me. You always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is going to be your edge in any kind of workplace that you're going to be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Lagi nating naririnig sa bahay. Nasaan si Mami? Naku, naghahanap si Bunso. Itanong mo sa nanay mo. Yan, sabi naman ng ama ng tahanan. Anong sabi ni Mami? Naku, mukhang si ate nag-worry kasi may manliligaw na yata. Ilalagnat ka? Yan, si Bunso. Galing sa pag-basketball, mainit na mainit ang katawan. Sabihin mo agad kay ina. Ayan na merong dapat na lihim, na nabunyag, na dapat malaman ni ina. Tanungin mo ang mama mo kung anong ulam. Siguro masarap yun. Palagi si mami, si nanay, si inangan tanungan ng ano ang ulam ngayon. Yan ang mga tanong sa bahay. How about at the workplace? Ano ang mga narinig natin sa trabaho? Ang sabi ni mami, nagmamadali ako kasi worry ko sa mga anak ko eh. Kailangan ko sanang i-tutor. Yan. Or, sabi naman ng ating nanay, magluluto pa ako eh. Pwede kasi na anak ko ngayon. Kailangan naman ako maaga. Namalengke nga ako inumaga eh. Wow, very loving, ano? Or, narinig natin sa ating mga kasama sa trabaho, mga nanay, ay, magpuyat ako. Kasi naman, ang baby ko may sakit. Iyak na iyak kagabi.
Iyan ay ilang lamang sa mga tanong ating naririnig at mga sagot tungkol sa mga salitahan na gagaling sa ating mga minamahal na mga nanay, inang, mami, mama, at mamshi. Ayan, so ang episode na ito ay upang ipagdiwang ang araw ng mga ina. Kayo mga ina nanonood ngayon, naku, ito ay para sa inyo. At ito ay sa ilalim ng pagtataguyod ng College of Education Alumni Foundation at ng UST Alumni Association Incorporated. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan ha, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Okay, we have a channel already. Hanapin lang ang UST TAC or TAC channel kapag may gusto kayong matutunan tungkol sa iba't ibang sa loaded yun ng mga informasyon. Ito po si Dr. Evangeline Itimbang, President ng College of Education Alumni Association Incorporated. Kasama ngayon ay walang iba kundi si Dr. Marilyn Quintana, ang Principal ng UST Education High School, graduate ng UST College of Education. At syempre, si Ms. Marie Artadi Arcinas, isang magiting na nurse, alumna ng UST College of Nursing. Ayan na. Dr. Marie, how are you? Kumusta ka na, Dr. Marie? Good afternoon po, Dr. Timbang. Good afternoon din, Nurse Marie Arcinas, and Happy Mother's Day po sa inyo. At Happy Mother's Day sa lahat ng viewers ng Bridges. Yes, Happy Mother's Day. Ang atin naman kasama si Nurse Marie, how are you? Happy Mother's Day. Hello everybody! Happy Mother's Day po sa lahat, and I'm so honored to be alongside with these respectable guests as well. So I'm so excited to share also my experiences as a nurse and as a mom. So excited po talaga ako dito sa episode na ito. Imagine, dalawang Maria, Marilyn at Maria Artadi, no? Ang ating kasama ngayon. So tamang-tama, ang usapan natin ngayon ay tungkol sa ating mga sarili, sa ating mga ina, sa ating mga mothers. Well, bago yan, okay, ipapakilala muna natin ang ating mga sarili para naman medyo makarelate tayo o sila sa atin. Sino ba tayo? Yan, sige. O sige na, senior muna ang mauuna. Sige na nga, ako muna nga mauna. Sige. Actually, sa UST, medyo kakilala na nila ako dahil ako'y matagal na rin sa aking pagiging isang guro at administrador sa University of Santo Tomas. Noong una, doon ang aming building sa College of Education at ngayon lumipat na kami sa tinatawag nating BGPA. Ako ngayon yung Assistant Dean ng College of Tourism and Hospitality Management. Naku, Diyos ko, huwag kayo magugulat, pero sa tagal ko na yata sa UST, no? Marami na rin ako na-produce na mga graduates, no? Imagine, nandun ako sa UST, graduate ako 1975. So, syempre, from 1975, nagtrabaho muna sa industry, tapos tinawagan ako para magturo 1977, hanggang sa ako ay nag-retire noong 2020. O naku, 42.5 years on the record na yun. At pagkatapos noon, 2020 hanggang ngayon, ayan, extended pa. Nagbibigay pa ng service sa ating kolehiyo at sa ating universidad. So, bali, sa kwenta, 47.5 years na rin tayo. So, ang tawag sa akin, Ma'am T, ng mga estudyante at kasamang guro, pagka mga kaibigan, Banji, kapag close na close sa akin, Bangge, yung nanay ko, nung bata pa, kontak sa akin, Nenet, pag galit ang mother ko, Evangelina! Ayan ang mga katawagan na alala ko sa akin na binigay ng aking mother. Ayan. Actually, nung ako ay nag-decide na nagpaalam sa mother ko kung papayagan niya ako mag-aral sa UST, sabi niya, talaga bang gusto mo yan? Kasi alam niyo ba ang talagang gusto ko? Mass communication. Kaya ako medyo mahilig madrama-drama, mag-arte-arte. Pero sabi ng mother ko, ay nako, kailangan sumunod ka sa akin mga yapa. Ako ay home economics graduate. So kung anumang kurso meron dyan sa UST na malapit doon ka. Dahil tayo ay professional na magiging ikaw na may kinalaman sa pagkain. Ayun. So kami yung first batch ng Food Service Administration graduates na ngayon ay tinatawag na siyang BS HRM na naging BS Hospitality
management na, no? So, ang dami na nung mga sari-saring pangalan ng kurso namin, from FSA to HRM to HM. At ako naman ay binayayaan, no, na maganda, matatag na trabaho sa UST. Imagine, sagal ko na dito. At dito ko na rin na nabuo ang pamilya. Ibig sabihin, habang nasa UST ako ay nagkaroon ako ng pamilya. Siyempre, isa lang husband, ha? si Sir Casimiro, ang aking husband, at ako at kami ng aking asawa ay binayayaan naman ng 6 na anak. Papakilala ko sa inyo aking mga anak, ha? Naku, sana matandaan niyo mga pangalan kasi yung iba nakakalimutan ang mga anak na sa dami. Ano? Ang aking panganay ay 47 years old na, si Ara or Maria Fatima. Ang nakikita niyo sa screen ngayon ay si Ethel Therese, ang aking bunso. Yan. Sila ay nandoon sa ibang bansa kasama kanyang asawa. At susunod na picture naman na makikita ninyo, titinan ko kung sinong secret. Ayan, si Emong, si Eremir, graduate natin yan ng BSE, Major in Physical Education sa UST. Ayan, nasa Pasig naman siya at nasa hotel construction business naman ang kanyang kumpanya. Yan, sige. O next naman, sino naman ang aking papakilala? Siyempre, ang panganay ko, ayan si Fatima. Ayan yung 47 years old na meron na siya apo. So imagine, ako ngayon na lola ay may apo na sa tuhod at the age of 70. O hindi ba? Si Lindsay at ang kanyang mga anak. Yan, meron na siyang baby na apo. Ayan, sige. Ang susunod naman ay, may papakilala ko ay, ayan, si Jam. Si Jam ang aking actually pangalawang babae at siya ay nasa abroad din sa Abu Dhabi. Siya ay psychologist by profession at marami siyang nagiging maganda experiences na kasama niyang anak na si Vito. Ayan. Ayan. Susunod naman na ipapakita, ito naman ang aking anak na si Erickson na graduate ng HRM sa UST. Nasa UK sila, doon sila namumuhay ngayon. Sila ay caregiver ng mga, elderly, ng mga British, ng mga Brito. Ayan, so kasama na ang kanilang mga anak doon. So, somehow, nakilala nyo ang aking mga anak. So, wala naman siguro nakalimutan, except my son, who is in heaven. Ayan. Si Christian Erigid, at the very young age of 21, ay kinuha na ng Lord because of his heart condition. See? So, nakakatuwa, no? Kahit na ikaw ay guro at meron ka maraming anak, siguro challenging talaga. Mami, pag-uusapan natin, paano ba natin nagagampanan talaga ang ating pagiging isang ina, no? In spite of the many tasks that we are given. Ayan. O baka naman may tanong si Ma'am Marilyn sa aking anim na anak o si Marie. Diyos ko, nakakagulat, ano? Sige, kayo naman. Gusto namin marinig naman ang mga kwento ninyo. Ayan, si Dr. Marie naman. Yes po. Maraming salamat po, Ma'am Banji. Of course, as I was introduced a while ago, ako po si Marlene Quintana, Karaan Quintana, and I am happily married to Captain Virgilio Quintana, a seafarer. So alam niyo na po na kapag seafarer ang asawa mo, most of the time, ako po yung kasama ng mga anak ko. Yes. So I am a mother of 2 loving sons. Gusto ko ipakilala yung mga anak ko. Una po ay si Joseph Dion Quintana. We fondly call him JD. Siya po yung nickname niya. Ang nickname po niya ay JD. And he is now a doctor of medicine. Wow. At the, working at the UST Hospital. I also have another son. He is Marion Virgil Quintana. And we call him Marion. He is a program developer in an IT company. So, sa family ko po, they call me Marie. You know, when I was young, iba po yung pangarap ko. I dreamed to be a housewife. Yun po yung pangarap ko, or homemaker. So, when I got married, I pray that God will bless us with a happy and loving family. Yun lang po yung simpleng dasal ko. So, when Ver and I were praying, we pray that God will bless us also with children. So, 3 years after, dun pa lang po kami nabibiyayaan ng anak. So, I was pregnant after 3 years and I could not contain my happiness, especially po every time that my baby moves in my belly. Now,
masayang-masaya po ako sa feeling na yon. Parang fulfilled ako as a mother na may gumagalaw na buhay sa tiyan ko. So, at first, I do not know how to take care of my baby. Siyempre po, first-time mother. So, when JD was born, he was born po, ma'am, Mother's Day. Oh. So, yes, ma'am. Now, it was good that during that time, since hindi ko masyadong alam kung paano maging ina, my mother was there, Nanay Adet, who is watching us right now. Hello po, Nanay. Happy Mother's Day. And she guided me on how to become a mother. Alam niyo what nangyari, ma'am? Paggabi, may tagabantay yung anak ko. Binabantayan buong magdamag. Yung mga kapatid ko nagpapalitan para bantayan yung baby. Mother ko, hindi niyo binabantayan yan. Matutulog naman ang baby. So, parang ganun po. So, of course, my prayers of becoming a mother was heard because of JD. So, when JD and Marna was given to us, God gave me more. Bakit po? Because I became the mother also of EH students, right? Being the principal of the UST Education High School. That is why I can say that truly, I am a certified Tumasan Momshi. Kasi yung dalawang anak ko po, pinag-aral ko rin sa UST. At the same time, now I am taking care of the EH students as their mother. So, yun po yung kwento ko bilang isang ina. Mamaya pa po yung ibang maraming kwento about my motherhood. Yes, ma'am, I know. Thank you so much po for inviting me here. Thank you, Dr. Marie. Ngayon naman, tingnan natin, meron isa tayong kasama talagang itong kiniingitan nating dalawa. Kasi siya full-time mother. Go ahead, Nurse Marie. Hello, everybody. I am Marie Artadi Arcinas. I am a full-time mom of 4. I am happily married also to my husband, Dr. Roderick Arcinas, a uro-oncologist from UST Hospital also. So, I am a graduate of UST Nursing Batch 2006. Right after I graduated, I took the boards, and then I became a staff nurse in in the UST Hospital. And then after that, I became a clinical instructor in UST College of Nursing for another 2 years. So, 2 years staff nurse, 2 years na clinical instructor, and then ang tagal ako pakasalan ng asawa ko eh. Sabi ko, natatamad na ako dito eh. Ang pangarap ko lang naman sa buhay, maging housewife at maging full-time mom na maraming anak. Yun lang gusto ko talaga sa buhay. So, I just took up nursing because my mom is a nurse and I know naman, I really wanted to become a housewife. Housewife lang talaga, wala nang iba. So, dapat yung ang dapat mapangasawa ko or at least man lang mabless ako to allow me to become a full-time mom without needing to work and to do other things but focus on my kids. So ang tagal ako pakasalan ng asawa ko, I went abroad. I went to London. So sabi ko, naku, mamamasyal muna ako doon, magta-travel ako. I'm a single girl in London for 5 years. We were together already na. We were together for 10 years before we got married. So 5 years when he was still a resident, and then 5 years when I went abroad. So nung papakasalan na niya ako, ready to give up. So I was ready to give up my career in London. I was supposed to become a citizen British citizen, 5 years. I was supposed to apply for like an immigrant status, but I gave it all up because I just wanted to become a full-time mom. So when we got married, I got immediately we had kids. 4 kids, like 1 year apart. First birthday ng anak ko, buntis na ako. So imagine, first birthday ng first, buntis. First birthday na second, buntis. So super sunod-sunod. So all my kids are very young, 8, 7, 6, and 3 years old. So every day, I just focus on my kids. I drive them to school. I fetch them. I bring them to school. And then I teach them. Everything all about kids. I'm very lucky that I don't have to worry about anything. I don't need to work. My husband is a good provider. So that's it. So now I'm living my dream to become a full-time mom. And, you need to cherish every day with my kids the whole day. Sometimes I get, asara na syempre the whole day. But I always feel lucky that I'm able to do this kind of work. Okay. Yes. Tingnan natin ang mga pictures. Oh yes, papakilala pala. Nako. Very young pa sila. Oh yan, these are my kids. That's my husband, Dr. Arcinas, and then my eldest is in grade 4, an 8-year-old boy. He studies in Xavier School, San Juan. My girl, the second one is Julia.
She is 7 years old, who studies in Ika Green Hills. And then my third one is Javier, Javi for short. He studies also in Xavier grade 1 and coming grade 1. And my bunso, Joey, is in nursery in Rainbow Room Learning Center. So, we really wanted to have a lot of kids. 5 talaga yan originally, but sunod-sunod eh. Ayoko na. And this is my, who's this? Kasi all of my kids, we have a newborn shoot eh. Magkakamukha sila, so I don't know who this is. I think this is Javier. My third baby, 9-day-old. I have a friend kasi who takes our pictures beautifully, like all our milestones, she takes our picture. So, this is Javier, and this is another picture that, you know, I have a very small business, pajamas. I'm also selling pajamas on the side. So, I'm a full-time mom with businesses on the side. So, itong product na to po, yung suot namin, I sell pajamas na terno-terno for Christmas, for kids, and all sizes. From adults to kids. So, the one na sinusuot namin yan. Product ko po yan. Okay, nice. Ganda, oh. These are another picture, Mother's Day last year. So, ayan. Well, yung mga kids ko are very playful pa. They are still finding their sports. So, my eldest likes basketball. The second likes tennis and swimming and dancing. The third also plays tennis now here in the province. And my youngest is the most kulit. Hindi pa niya alam, nanapak lang siya. So, baka taekwondo yan. So, I don't know yet eh. I am very excited to see what's in store for our family, my kids, but I'm very lucky also to be able to guide them every day, to tell them that it's not what you're saying is wrong, what is right, because I'm with them like literally 24/7 from morning until night. So that's it, ma'am. Yan, interesting. Alam mo, nakatuwa yung natin, yung ating mga sharing. Kasi, kay Nurse Marie, ang family niya growing pa, no? Yes, very young, yes. Nayayakap mo pa ang mga bata. Yes, nagigigil pa. At ando pa rin yung kakulitan, kadaldal. Exactly. Enjoy it. Sa madaling ang panahon, sa araw, hindi na yung papayag magpayakap. Kaya nga po eh, sobrang sarap ng namin ngayon. Si Ma'am Dr. Marie naman, yung just turn out to become professionals naman ng mga anak. Kaya mga single pa yan. Looking forward yan sa mga collector. Yes, ma'am. Ibang stages tayo. So, very stage na. Mga professional making their own way na to create. Yes. Diba? Ako naman, apo na ang aking pinagkakabalahan. Wow. May apo na at may apo pa sa tuhod, di ba? May mga family na yung mga anak ko. Imagine that. So, because of that, marami makarelate sa mga kwento kwento ng mga mamsis na ay, hindi pala sila naiiba. Pare-pareho lang pala tayo ng mga experiences. Like for instance, sa akin, siguro sabi nga, opposite attracts, no? Kasi ako yung layas. Ako yung alis na alis. Ako yung palaging nandoon sa workplace. Ang husband, kapag nag-work na, gusto umuwi ka agad at gusto makita ka agad kasama mga bata. So ako daw yung lakotsera. Ako yung may activity dito, gagawin ng uwi, madaling araw aalis. You know, yung mga, siguro nga, we were all meant to have a partner in life na who will be very, very understanding of our roles in lives, di ba? O kaya bigat, give and take talaga ang mga relationship, ano? At sabi nga, tayo ay, kung ano man dumating sa ating mga challenges, pinakaya natin yan. Kasi hindi natin prinsipyo yung galit bate na walang solusyon. At the end of the day, ayan, before we go to sleep, or at the shortest possible time, maayos natin ang anumang mga challenge natin. Kasi ang nanay ang marami talagang dala-dala sa balikat araw-araw. Kaya ko just imagine, Marie, yung mga kulitan. Hindi ko... Yes po. Sobra po. Lahat sila makulit. Pero I'm very lucky to have helpers to help me na parang kumbaga very blessed ako with all my helpers at home who helps me talaga. So I don't feel like the burden of like some moms I know are cooking, are working, are doing all the household chores while working. So I don't know how they do it. But me, I'm very, very lucky rin po talaga to have helpers. Yes, correct. So you have with you your kids, your husband, at the same time you have your yayas with you. Yes. Marami ka pa rin
gustong gawin na hindi mo nagagawa. Opo, kumbaga parang ako yung, kumbaga, mayordoma sa bahay. Yes. So, kumbaga, my husband talks to me, I talk to the helper. So, if anything is wrong, it boils down to me. Even if it's not my fault, it's still my fault. Because I'm running the household, like people are doing things for me, but it's still my responsibility to make sure that what they're doing is correct and you know that everything is smooth sailing at home. Well, you're the mayordoma and yun po, parang the keeper at the same time. The driver, the tutor, the mayordoma, and all. So, si Dr. Marilyn naman kaya, ano namang iba pang title mo sa bahay? Actually, ma'am, I have a lot of hats on my head. Of course, nagbuntis po ako since 3 years ko inantay, I was on leave for 2 months before I gave birth. So, nung baby pa po yung mga anak ko, I took care of them. Kumbaga, nakalib na kaagad ako. What I did is just to become healthy, okay? Since I was on leave, I take care of myself. I ate healthy food. I read a lot of child reading books. So, during that time, when I was anticipating for my delivery, sabi ko nga po, for the first time, wala akong kasama. Kasi po, nag-celebrate lahat sa Tagaytay ng Mother's Day. So, yung sister ko pong isa na iwan. So, nung pumunta ako ng hospital, kinakabahan ako every time na nagko-contract yung tiyan ko. Nakakaba pala yun. Tapos, may narinig ko po sa ibang delivery room na marang in pain. So, yun, kinakabahan po ako. At the same time, since first baby si JD noon, yung mga kapatid ko, feeling nila, anak din nila yung baby ko. Kaya nung lalabas sa kami ng hospital, ma'am, nag-aagawan kami kung sino yung hawak sa baby. Sabi ko, ako yung baby, ako yung nanay niyan. Pero, ang pinakang struggle ko po is, palagi nga pong wala yung husband ko. Pag nagkakasakit yung mga anak ko, ako yung nagbabantay. And since ayoko siyang bigyan ng problema sa barko, kapag may hospital yung mga anak ko, hindi ko sinasabi sa kanya. Kaya lang pag minsan may tumutulog na paging, doktor, sabi na ko, sa hospital ka ba? Yung mga ganun po. So, every time may sakit yung anak ko, sabi ng mother ko, huwag kang kabahan. Sabi po nanay ko, mothers knows best. So, alam mo kung ano ang gagawin mo sa anak mo. Ako naman, ma'am, basta nadala ko niya sa ospital, parang masarap na yung pakiramdam ko. Parang at least na ako na-check na ng doktor, alam kong may medication ang ibibigay. So, happy na ako doon. So, at the same time, 2 pong lalaki yung anak ko, hindi naman sila nag-aaway, pero nagkukulitan, ma'am. At nagkukulitan na, may umiyak na yung isa, doon na ako nagagalit na si mama niya pag may nag-iiyak ka na. So, at the same time, yun ma'am, panay-panay para yung sermon ko, no, ng mga bata pa sila. Pero sa palagay ko, ma'am, naging epektibo naman yung kakasermon ko kasi lumaki po silang mababait, lumaki silang very sweet. Sabi ko nga, kahit wala akong anak na babae, parang meron na rin kasi very thoughtful yung mga anak ko, mahilig mag-surprise at sa ngayon, may trabaho na sila. Medyo hindi nila ako tinitipid sa mga regalo, ma'am. Sabaga, hindi nila pinanghinayangin kung ano yung binibigay nila sa akin. But at the same time, ang happiness po namin ni Ver, kilala niyo si Ver, ma'am, nakasama niyo siya, is, yun nga, God-fearing yung mga anak namin, mababait sila, responsible. And I think that is the most important thing that we prayed for them. Na lumaki po silang ganyan. Ikwento ko lang, ma'am, nung nag-positive po ako, first time, wala na po si Verno, nakaalis na siya, hindi ko alam, nabuntis ako. Ang una ko pang binagbalitaan, nabuntis ako, si Dr. Espiritu. Ay, naku, Galing ko sa ospital, opo, sabi ko sa kanya, Dr. Espiritu, buntis po ako. Since then, alam po sa faculty room, lahat ng kwento ko is about my kids. So, hindi na ako kilala na Dr. Quintana, during that time, Mrs. Quintana, ang tawag na lang po sa akin ay nanay ni JD at ni Marion. Kasi di ba ma'am, yung little things na ma-observe mo sa kanila, nung unang lumakad sila, yung unang kumain sila, unang pinagupitan mo sila. So lahat ng bagay, parang it gave us a joy as a mother. Kaya you cannot contain that happiness. You share that in the faculty room. And that is what I did before. So parang umikot sa mga anak po, sa mga anak ko yung buhay ko, na kahit nag-work ako, katulad din ni Nurse Marie, may ako kasambahay, may yaya, pero I see to it na pagating ko sa bahay, ako nasa mga bata. So, yun lang, ako yung
Yes, ma'am. Chinecheck ko ilan yung nainom na gatas, nainom ba yung nakain ba yung kailangan kainin, yung mga Cerelac or whatever, kung ano yung mga dapat ipakain nila na ipakain pa. Parang ganun, ma'am. Kumbaga, pagdating mo sa bahay, kino-compensate mo yung time na nawala. Tama. Oo, ma'am, na pagdating sa bahay, pakaligo ko, sa bata na agad ako. So, nakasurvive naman, hanggang bit-bit ko sila sa school, ma'am, habang nag-aaral sila, sinabayan ko na rin ang bandang huli ng pag-aral, kaya medyo late din po ako natapos yung PhD ko. Halos sabay-sabay po kami nag-graduate ng mga anak ko. Yung isa noon ay sa CRS, tapos si Marian po ay sa senior high school, tapos ako PhD. Nung bandang huli, magkasunod din po silang nag-graduate ng medicine, at saka yung isa po ay sa CICS. Oo naman, nakatuwa. So, naku, I'm sure si Nurse Marie nakikinig sa iyo mabuti. How you took... Yes, I'm very, magiging inspiration po kayo sa akin. Matagal pa, marami pa akong kakainin bigas. Just ko, nursery pa lang yung aking youngest. Maraming choice, ma'am. Maraming joys po, mama, experience nyo, ma'am. Maraming joy. Alam nyo, may isa akong para matuto lang si Nurse Marie sa akin. There was a time, may performance yung anak ko, si Marion, sa Dominican School. Syempre, as working mom, nag-rounds muna ako sa mga teachers. Tapos, sabi ko, bumili pa ako ng food para pagdating sa kanya, manonood ako ng kanyang, for the first time, nasa unahan siya para sa isang performance. Hindi ko naman alam, ma'am, maagang mag-i-start po yung program. Kasi lahat ng mga yayap, in-invite ko para manood, bumili ako ng ticket. Pagdating ko, ma'am, nasa gate na si Marn, umiiyak. Sabi niya, Mama, tapos na po ako. Mama, ano talaga? Sabi ko, paano malalaman na wala ako doon? Kasi daw po, pagkatapos mag-perform, nilapitan na yung mga anak nila ng kanilang mga nanay. Walang lumapit sa kanya. Since then, ma'am, since then, I learned my lesson. Yes. Basta may performance yung anak ko, hindi na ako pumapasok, nag-absent na po ako. Yes, tama yun. With it yun, no? Oo, ma'am, na-miss ko yun. So, I learned my lesson from there. Natin yung mga first baby, panganganak. Siguro si Nurse Marie na-experience sa first baby din yan, nung ipapanganak. Of course, yes. Ako kasi, diba, since pangarap ko nga magkaanak lang, ganyan. So, right after we got married, baby na kami kaagad. Generally, I had a very easy pregnancy. No suka, no hilo. Until I give birth, nagda-drive pa ako. Sa 4 na pregnancy yun, nothing. Tapos always ako excited manganak. Kahit hindi pa ako manganganak, feeling ko manganganak na ako. Pupunta na ako sa doktora. Sabi ko, Doktora, manganganak na ako. Sasabihin ni Doktora Mercado, walang ganyang kagandang manganganak. Kasi yung ayos-ayos ko, di ba dapat pag nagli-labor ka na talagang sakit na sakit ka na. Always, ganyan. Lagi ako nagpapa-admit na. Tapos doon na ako nanganganak, kaka-IE na lang. So, basta it was an easy pregnancy. Siguro the difficult part lang for me was when I was inside the labor room na mag-iire ka, ganyan. Your husband is there. My husband kasi sa doctor, so he was there. Mostly all the doctors na nandun, kilala namin. Kasi I was a nurse. He's a doctor there, so mostly all of them. Tapos nag-labor ako, di ba? Sobrang sakit. Binibili na niya ako. Huwag kang maingay dito, ha? Sabi niya, kilala natin lahat nandito, ha? Sabi ko, ikaw kayang dito. Sabi ko, sobrang sakit talaga, ganyan. So, anyway, really, lahat naman ng anak ko is okay naman paglabas. So, very lucky nga ako after I give birth. Sa first baby lang ako naging super duper like talagang ako. Pero after nasundan kasi ng very young yung first ko nung second. So, I had a yaya na who's still with me up to now, almost 9 years na siya, who helped me every time I give birth. Kasi I gave birth 2016, 2017, 2019, 2021. So imagine the kids are very, very small when they had like a sibling. So yun naman, I don't breastfeed. I don't directly feed the baby sa breast ko. I usually pump my milk na purely pump. I didn't direct feed my baby, but I can fill up a whole freezer of frozen frozen milk. Yeah, whole freezer, like full of breast milk. Yeah. Even if I'm not working, I can feed my baby. Even if I'm home, I can, freeze my milk. Yun, masipag ako. Kahit nagda-drive ako sa traffic, nakasuot yung breast pump ko. Minsan nahuli pa ako ng pulis dyan sa may Rizal malapit sa UST. Sabi ko, Kuya, nagpapump ako, yung anak ko wala ng milk. So, pinaalis na niya ako. I mean, things you do for your kids, even inside the movie house, I pump my milk and all.
So, yun naman, when it comes to my kids getting sick, since I am a nurse and my husband is a doctor, we usually, treat our kids at home. So, if ever medyo may grabe lang, we go to the hospital, we get them an IV, and then go home and we manage them at home. So, my husband is very supportive naman, and I feel that he trusts anything that I say. So with the school of my kids, with all the activities of the kids, even the names of the kids, my husband is very supportive. Talagang, okay, I know, I trust you, you decide and all. Kaya sobrang maganda yung aming dynamic sa house. Parang walang mga kontrahan. I mean, if you discipline the kids, sometimes magkukontra ang husband, ikaw, papalo, ganyan. So when it comes to that, my husband just keeps quiet. If he thinks I'm like sobra na or nakakaawa na yung kid, after niya sasabihin, hindi in front of the kid. Okay. Stay firm. So, yun yung maganda lang sa amin, dynamics namin. I mean, when it comes to disciplining naman. With the kid. Tapos kung narinig na ng lahat ang kwento nyo ng inyong firstborn experiences, kung magkukwento ako, promise kayo, huwag kayong tatawa kasi nakakatawa yung experience. Firstborn, si Maria Fatima. Actually, it's her birthday today, May 13. First appearance of Fatima. Kaya happy birthday, Maria Fatima Aran. Panganay ko siya. Ang regular check-up ko ng 8 months sa UST, no? Kaya lang, I have to go home na to Bulacan kasi bakasyon na. May na, no? May na. So, doon sa, nadala sa akin hospital kasi biglang sumakit, you know. Di ba pag panganay, medyo ang tagal mag-labor. O, so, yes. Tagal mo nag-antay sa hospital, pinahiga ka na lahat, pero ayaw pa naman sa baby. Biglang sabi ng doktor ba naman, naku, wala tayong stock anesthesia. Naku, paano yan? Magle-labor na si mami, wala tayong anesthesia. O utusan ng husband, bumili sa bayan ng anesthesia. Oh my God. Pista ng bayan yung Bispira. So may mga mosiko, may traffic, etc. So, ang tagal ng husband bago makabalik. Pagbalik, ang sabi ng doktor, naku, sir, ang nabili po nyo, anesthesia po ng ngipin, hindi po sa panganganak. Funny story. Diyos ko, kasi medyo baryo-baryo yung aming husband kung sinakot-tinakbo. At doon, ang ingay ko, kasi first baby, maingay ka, di ba? Masakit, ganyan. Okay. So, sa awa ng Diyos, nakapanganak-anak lahat, kahit na anesthesia, late dumating, etc. Eto na, may pinanganak si Fatima. Ang sabi ng mga nanay pag umiiyak, ayoko na, kasi masakit. Oh, the following year, June, nanuli ako sa hospital, nanganganak na ako ng second baby ko. Pala, dikit din yung age. Oo, yun ang mga nakakatawang mga kwento, no? Sa mga first baby. Kayo ba ginawa niyo ba yung unang hair na ginupit, inalbum? Unang nail na ginupit, inalbum? Tsaka yung umbilical cord na pinatuyo, inalbum, Diyos ko, mga ganyang kwento. The first baby lang po yan. Pag mga sumunod na baby na, nakalimutan mo na. Yun na nga eh. Ano yung nangyari sa susunod? Oh, tapos may nakuha pang, ano ba tawag doon, yung sa uloy ng anak kong panganay, ang sabi pa ng mga lolo at lola, ay, mananalo sa sabong, patuyuin yan at swerte yan. All of those things, just ko talaga naman nakakatuwa, no? So, yung mga stories natin, kanya-kanyang period, kanya-kanyang panahon, akin 80s, iba 90s, so late na kayo. So, nandun yung mga kwento, no? Nakakatuwa, yung after ka mga anak, yung kwentuhan na, nung ano na experience, paano pinalaki yung baby, yung mga lookers, feeding, yung mga natutulog ang mga bote sa kama, nakakalimutan, inaantok ang nanay, ng dosing, puyatan, and then yung mga first bath nila, di ba? First time pinili. Yes, ma'am. Paano mo hahawakan yung baby? Ano kwento? Oh, nakakatuwa pag mag-birthday na yan, pag first birthday niya. Gulong-gulo tayo, ano bang ihahanda, paano ba yung mga balot, Totoo, ma'am. Ang nanay talaga, no? Hindi na magpakitang gears kapag first birthday ng first baby. So, ganito din ba kayo sa mga next babies nyo? Parang sulit, yung mga firstborn, very lucky, no? Because, parang reality talaga eh. You cannot, give the same attention to the firstborn than to the second, third, fourth. It's really difficult to say. Honestly, I haven't, parang hindi ko masasabi na pantay-pantay yung naging attention ko sa kanila kasi hindi talaga eh. I mean, ganun yun. Parang hindi, siguro babawi ako sa ibang aspeto, pero dun sa attention na nabigay ko sa firstborn ko is different really with dun sa mga succeeding na siblings na.
Yes, yes. Siguro sa case ko po, ma'am, hindi. Kasi 4 years po ang gap nila eh. 4 years ang gap. Yun, Kaya kung baga maganda po yun attraction na binigay ko kay JD, ganun din po ang binigay ko kay Marion. So kung may magician yung birthday ni JD na first birthday niya, may magician din kay Marion. So yung mga ganun po. Halos sinikap ko po na pareho kasi parang JD was already with me preparing for the birthday of his baby brother. So parang ano po. Opo. Kasi pag naman, siguro naman si Nurse Marie talagang love na love ni Doktor. Kaya ayan, tinan mo, gusto ko niya maraming anak. Pinagbigyan siya ni Doktor. Marami talaga na ano. Alam mo, nakasalalik talaga sa pagbubuntis din, yung ating story na pagiging nanay na healthy ang mga anak natin, no? What do you think, Dr. Marie? Yes, ma'am. Talagang buhay talaga ng nanay po yung nakasalalik sa pagbubuntis. Yes, yes. Of course, nakakaba po pag naka-delivery room ka. Kaya, bago pa yon pinaghahandaan mo na talaga, sabi ko nga, parang responsibility ko na talaga maging malusog yung anak ko kasi nakalive ako eh. So, kailangan talagang ginagawa ko lang magdasal, kumain, para maging healthy. Nung nasa delivery room, every time na humihilab, kinakabahan po ako. In fact, nung nanganak po ako sa pangalawa ko kay Marion, nagmi-misbeat daw po yung aking heart. So, nang nilabas ako sa operating room at cesarean po ako sa dalawa, parang napakaputla ko daw po. Kaya sabi ko na parang hindi talaga biro maging ina. In fact, may mga nanay po na takot nga silang maging nanay o yung iba na magkaroon responsibilidad. Lalong-lalo ako, ma'am, kasi po, 'di ba? Parang sagutin ko kay Ver kung ano man mangyari sa mga anak ko. So kailangan silang maging mababait, malulusog na mga bata. Ang bigat talaga, no? Yes, ma'am. So parang ako na yung umaaktong tatay at nanay habang wala siya. Pero pag nandito siya, ma'am, siya naman yung pinapaakto ko. Ikaw ang bahalang magturo sa homework nila. So lahat ng mga ginagawa ko nang wala sa pinapagawa ko sa kanya. Although, ma'am, I can say that motherhood is really a fulfilling role. Na alam na gustong-gusto ko po at isa sa mga papel na talagang masaya akong ginagampanan ko. Kahit pagod kang magluto, gusto mo pa rin magluto ng masarap na pagkain para sa anak mo. So, pag sila yung pinagsisilbihan mo, parang hindi mo nalaramdaman yung pagod. So, yun po yung aking mag-share bilang isang nanay. Basta careful lang yung mga nakikinig sa atin, mga siguro pregnant ngayon o nagpapalaki pa ng mga baby. Huwag natin kalilimutan yung first 1,000 days, yung almost 2 years, first 2 years sa mga bata, no? Napaka-delikado nun. Kailangan talaga healthy. May mga vitamins, nutritious food talaga. Kasi pag hindi na-sustain yung nutrition, mga bata na ito, no, first 2 years nila, naku, magbabanso siya, may stunt ang growth niyan, di ba? Kaya yun ang mga issue natin ngayon sa bansa natin yung mga stunted growth ng mga kabataan. Kaya tayo sa USTAAI, meron tayong special project na nilaunch for 1,000 days, no, support for mothers. Ayan. At syempre, pag lumabas na si baby, si nanay, katuwa niya si tatay sa pagpapalaki ng baby. Kaya lang, sa case ni Dr. Marilyn, pag special days o months or days na nandyan si Kapitan. Kay Nurse Marie naman, kapag nag-go off si doktor kasi busy na sa hospital. Yes, very busy po talaga. Kaya yung mga role ng mga husband, importante kapag busy naman din ang mga wives nila. So sige, pag-usapan natin yung mga pagpapalaki. Briefly, ano ba experience mo, Dr. Marie, sa pagpapalaki? Hindi naman mahirap, nagkwento ka kanina eh. Yes, ma'am. Hindi mahirap, pero very challenging po. Kasi una, ma'am, nung mga bata pa sila, since ako lang talaga yung kasama nila, medyo naging stricto po ako. Halimbawa, pag matutulog sa tanghali, pinipilit ko matulog yung afternoon nap, o kaya sa studies po nila, talagang, mag-aral muna, yung mga ganon. Pero gradually, when they're already growing up and they already have the habit, kailangan makuha lang po sila yung habit on how to study, so mas relax na po ako. So later on, we sit down and talk about things in life, we dream as a family, and we see to it that we are one as a family. Yes. So, communication po is very open. Yes, ma'am. Kapag may problema ang isa, alam na dadamayan ng lahat. At higit sa lahat po, ma'am, we pray as a family. If not together, kasi nung mga bata pa sila, kamasama kami. Ngayon, iba-iba na po kasing schedule. Minsan may duty po sa gabi si Doc, minsan si Marion
panggabi din ng duty, o kaya severe po, iba yung time zone. But we always say to it that we pray for each other. Yes. May group chat po kami na doon kami nagkukwentuhan. Ang mahalaga lang, mag-good morning, I love you sa umaga, at mag-good night, I love you sa gabi. So, happy na po kami ng ganun ngayon dahil iba-iba na po yung oras. That's So, the yun lang. beauty of the chat group. Yes, ma'am, because we of get connected technology. anytime, anywhere. Diba? Yes, that's Experience true mo rin po. naman. Kaya, experience sa mga palaki ng mga bata. A young mom Parang Yes. I don't have like an exact plan on how to raise my kids. I play it by ear. I study, or I make sure to know the different attributes of my 4 kids who are really different from each other. So when it comes to disciplining, I'm a very strict mom, like super duper strict. I may look like a very what do you call this? Parang mabait, but no, I am not. I am very strict. My kids are like, you know, mas takot sa akin than the husband. Kasi minsan parang yung husband ko, di ba, uuwi na siya from gabi. Ako, yung pasensya ko nung umaga, mataas na mataas pa. Pagdating nung gabi, ubus na. Nauubos ko. Para na akong mangangain ng tao. Kung hindi niya nakita, nung mabait pa ako, pag umuwi na siya, tsaka niya makikita yung ubus na eh. So parang kanya, kasi one time, tinuturuan ko ng Chinese or ng math, ganyan. Sabi ko, ikaw naman magturo nung math. Sabi ko, grade 4 pa lang yung anak ko eh, parang meron ng geometry, yung mga ganyan. Alam mo, binivideo ko siya dun sa may hagdan lang. Ang bait-bait ng husband ko, kung sino pinaka-patient na tao. Alam mo, nagalit na siya dun sa anak ko. Sabi ko, dito mo. Sabi ko, wala ka bang 10 minutes na nagtuturo, na ubos na yung pasensya mo? Ako, buong araw ako. Kasi some doctors, one of the doctor, our friend, Dr. Malong from UST Hospital, the medical director. Friends kasi namin yun. Nakasalubong niya yung husband ko sa UST. Sabi niya, friend ko yun, nakikita yung mga post ko, ganyan. Sabi niya sa husband ko, "Uy, RC, ang sarap-sarap ng buhay ni Maria." Sabi niya, kasi nga, it looks like very, elegant, like I can go to the gym. Pero the mga nangyayari in between, hindi nila nakikita yun. Sabi ng husband ko, which is very proud ako na sinabi niyo na, "Ay, doktora, mas mahirap pa yung trabaho niyan kaysa sa akin." Parang, totoo yung what I do every day, I don't even know. My friends tell me, "Marie, if we have 24 hours a day, you have 36 hours, sabi niya. Kasi different activities ng kids. I also go to the gym. I forget to take care of myself. I always look good when I go out. I make sure I don't go out na itsura ko hindi maganda. Yun lang, kahit busy ako, pag nakita mo ako umagang-umaga naghahatid sa anak ko, ang itsura ko parang yung lalabas ng tapos naka-gym outfit ako, parang yun. So I also make sure to look good, so that the kids can see me. They also look good when they go out. Na pag kunyari wala akong makeup, sasabihin ng anak ko, "Mami, wala kang makeup." Alam mo yun, nasanay kasi sila na maganda yung nanay nila tuwing lalabas. So if hindi ako nakaayos, nagtataka sila. Even my husband, parang sa kanya rin that I look presentable anytime I go. So yun, I have to look at the whole picture, like all my kids, myself, my husband. Yes. So yun yung importante as a mom, na difficult to carry a child, parang yung isang paa natin nakalagay sa hukay and all when we give birth. But everything is worth it basta we take care of ourselves, number one, because we have to fill our own cup before we can fill others. So I don't think if I'm not happy, if my husband take care of me, I can give my happiness and I can raise my kids like how I raised them. So yun lang po. I mean, I'm very sa taking care of the mom. Yung sarili natin, na alagaan talaga natin yung sarili natin. That's good. That's one best lesson we can share to all our viewers and listeners. Let's not forget about ourselves. Let's keep ourselves happy and beautiful all the time. Ayan, mismo anak mo nagsabi, hindi ka nakapag-makeup o sabi ko sa kotse na ako mag-makeup. Huwag kalimutan ang sarili. Yes. There's always a time for everything. Kaya ang next discussion is, how do we balance our time and attention to ourselves, to our husband, to our kids, and other obligations if we are working, di ba? Sige, si Doc Marie, ang pagbabalanse. Yes, ma'am. Ma'am, opo. Kasi po,
iba-iba yung mga anak natin, ma'am. Yes. Diba? Wala tayong anak na parehong-pareho. Kahit pareho mo silang pinalaki, pareho silang sa'yo lumaki, they have their own likes and dislikes. They have their own identity. Halimbawa po sa pagkain, magkaiba sila. Kaya alam ko what JD likes and what Marion likes. Sa damit, magkaiba din po ang gusto nila. Sa hobbies, magkaiba din. JD, mahilig siyang mag-alaga ng pet. Marion is more on computer games naman. Pero, isa lang po yung pareho nilang hilig. They would like to cook at mahilig silang kumain. Wow! Okay. Pero, ang bawat isa po, yes ma'am, kailangan mo talagang maintindihan bilang nanay at kilala mo talaga yung iyong mga anak. Of course, priority ko po sila. So sabi ko nga kanina, pagkatapos ko silang asikasuhin, saka ako palang maghahanda ng lesson plan, ng paperworks, o kaya saka ako mag-aaral ng graduate school ko, o magagawa ng lesson ko. So, of course, sabi ka ni Nurse Marie, mahalaga din yung ating mga kasambahay. Kasi po, tawag ko nga sa kanila angel. Kasi katuwang ko sila sa mga gawain sa bahay. Pero sabi ko nga po kanina, para pagkatapos ng aking school, sa bahay, ang panahon ko ay para sa mga anak ko. So siguro ma'am, yun lang, priority, alam natin yung priority natin, that family first, yung mga anak muna. Of course, wag nating pababayaan yung ating trabaho. At the same time, we have to be with and serve also the community where we live. So bilang ina, marami tayong hats, di ba po ma'am? Principal ako, teacher ako, nanay ako, administrator ako sa school at sa bahay. So, sa community, member ako ng community. So, may CFP pa ako, ma'am. So, meron pa akong CTGP. So, marami pa tayo mga professional organization. But we see to it na hindi natin napapabayaan at nagagabayan po yung anak natin kahit pa katulad nila na professional na po sila. Kailangan pa rin at the end of the day, kukumustahin ko sila kung kumusta na po sila. Correct. Grabe ang mga roles ng mga nanay. Sige nga, si Marie, kahit sinasabi ni Nurse Marina, siya ay full-time wife. Alam ko, marami pa iba pag iniisip at ginagawa yan kung paano babalansin yung time niya. How do you do it, Marie? I usually what Dr. said, I prioritize. Like, if I need to do one thing, I need to get it done right away. Kasi if I procrastinate, if I put it aside, I won't be able to do it. And with my 4 kids, busy schedule, I also have my friends, I also have my family, and I'm a very outgoing person. So, hindi lang ako like sa house lagi rin akong lumalabas, lagi rin akong with my family, aside from my family na ito, yung family ko ng mga brothers ko, mga mommy ko, and we're very close din kasi. So, we also go out and all. So, make sure to calendar it. If it's not in my calendar, even if I'm not like working, na-calendar ko. Kasi if it's not in the calendar, I won't remember it And, yun lang, trips with my husband. Okay. So, kasi pag nasa house kami, we don't usually talk. I mean, talk na deep talk na kasi nandiyan ang kids, magulo. We usually make out of the country trips together na kaming dalawa lang, which makes it parang mas more meaningful yung yung aming conversation, and mas na namin yung marriage din namin, of course. So, yun lang na everyday may mga activities, kids, but you also take care of our marriage din ng husband ko. Yes, balance. Naku, parang super balance. Ang hirap din, no? And me personally, sabi ko nga, I stay in Manila on the weekdays. Right now, I live with my apo who's studying in university. So, I am a weekend lover. Weekend lang kami makita ni husband. At the same time, weekend farmer. Nagpaani ako ng palay ng isang araw. Diba? Tapos, ayan, kasama natin si Dr. Marie sa ating CFP. Ayan, diba? When the kids were growing up, Diyos ko po, naging national president ako, tsaka isang Asia Pacific president. Paano ba nagagawa lahat yun? Tapos active ka pa sa Soroctonis, active ka pa sa mga religious organization. It's a blessing kung paano natin nagagampanan lahat yung mga bagay na ibinibigay sa atin o pinagkaloob sa atin ng Diyos, nagampanan natin. We must have special mission on earth that we are given this kind of task, and at the same time, we have a family to take care of. Imagine mo, pag uwi ko sa bahay, bibilangin ko, kompleto ba ba anak ko, mga natutulog, nakahilera yun. Yun. And then, pag Christmas, ibibili mo lahat ng pamasko yun, ng dress. Pagkapasukan, bibili mo ilang
ilang assignment notebooks, books, uniform, lahat na yun, babalansin mo lahat yun. Financially, emotionally, spiritually, dadalhin mo simbahan yun lahat, paglinggo, balancing everything because you have an obligation as a mother. No? You have an obligation as an educator, yung profession mo. And then, meron ka pang mga community work. Yan. So, we thank the Lord for giving us all the strength, mind, body, and spirit to do all of these things. Wala pa rin posible pag ang Diyos ay nandiyan pag ginamit tayo, no? For all these reasons. Nakakatuwa, nakakamangha, no? Na nakakayanan ng lahat yung pagbabalanse ng time, energy, strength, at resources natin. Ayan. Naku, dahil dyan, nakikita natin na hindi dapat mawalan ng tiwala sa sarili ang mga mothers na nagsisimula pa lang na magbuo ng pamilya nila, no? Huwag silang susuko. Kung iyakin yung anak nila, huwag silang iiyak din pag umiyak yung anak nila. Huwag silang susuko. Pag nakita lang may konting problema pala yung anak nila sa school, di ba? Ganon. May makulit ng mga anak. Huwag silang susuko kapag yung anak nila may nasuntok, may nakagalit sa school. Huwag susuko pag anak ay parang ayaw ka nang kausapin, parang meron na silang teenager na, may mga heartaches na. Just be there for them, di ba? Yung role natin, advisor, counselor, tayo yung nakikinig sa mga anak. At the same time, huwag kalilimutan may asawa. At merong kasama sa bahay na angels. Kung kayo may mga yaya kayo, may mga angels kayo, ako naman ang kasama ko, mga relatives sa bahay. Yan mga cousins ng mother ko na pinag-aaral namin. Naku, kasama ko sa bahay yun. Yun ang mga tumutulong sa akin na when I'm in school, kasama ni husband, nag-aalaga sa mga anak. Imagine 6, 3 boys, 3 girls yun, no? Awan ng Diyos na naman lahat ng maayos. So, yes. So, baka naman kayo, meron kayong mga gustong i-share na tumatch-on values na are all dear in your hearts that you want to share to people that you are still imbibing right now and you are upholding it and you want your kids to remember and live up to these values and ideas. Ano kaya yun? Sige, start tayo kay Nurse Marie. For me, I've as a nursing student, a graduate of UST College of Nursing, 3 C's ang aking natatandaan talaga. Commitment, yung compassion, commitment, and ano ba yung isa na yun? Compassion, commitment, tsaka Competence. Competence. As being a nurse, competent, of course, of being a mom. I need to be competent. I need to know if they're sick. I need to know if they need me. I need to be competent in running my household. I need to be competent when I'm like facing other moms when it comes to planning our activities for the kids. Competence is not just like in a profession for me. It's like in our everyday lives, I can show them how competent I am as a mom and as a wife and as a boss to my staff. And then commitment, of course, I need to show my kids that I am committed, not just to my husband, not just to them, as a citizen. Like we can do our work like for other people, help in our small ways in our community. Like there are a lot of things that we do that the kids are gonna imitate. Not now, like my kids are very young. I know that whatever I do, things that they see, they will imitate it, definitely. I believe in like raising my kids through by example, by learning how to be good to other people, be compassionate. Like during Christmas time, we give away random people these Christmas baskets. So now every Christmas they say na, "Mommy, I want to we give." Kami lang po yun ay kumaga magpapak kami ng mga 300 bags of like mga plastic lang, and then we put it in our cars, and then when we pass by when you pass by a road na may street children, we give it. So that's good, being compassionate to other people. You know, it's all about like showing them how it's done. Yes. Thank you for that. How about Dr. Marilyn? Of course, I am a certified Tumason Mom Sheet. Katulad po ni Nurse Marie, I try to be best to be competent mother by reading, by getting advice from my own mother. Committed because I am committed with my family and children, and they are my priorities in life.
Of course, I am a compassionate mother that I think I was able to share with my kids because I observed that they grew up as kind also and helpful to others. In fact, si JD nga po, na-appreciate niya na nag-work sa health center. Kaya sabi niya, ang dami doon ng mga pasyente na hindi ma-afford. Okay, ang talagang ang magandang kalusugan. So, na-appreciate niya po yung work niya. Si Mari naman, siya yung nagkadya sa akin na, Mama, kaya tayo, mag-accomodate tayo, hanap tayo ng isang institution na pwede tayong mag-provide ng gifts during Christmas. So, nakikita ko po sa kanila na voluntarily, yung ginawa ko noon sa simbahan, na-invite din nila na meron din silang puso para sa mga maralitang pamayanan or sa mga marginalized members of the community. Yes, and I think yun yung yun yung kasiyahan ko bilang isang nanay na sila ay may puso ng pagsisilbi. Yes, great. So ito ang tinatawag na certified Tomachan Machis talaga, Mamchis, nanay, inay. So let's see and watch a brief look at the Mamchis through the past episodes of Bridges for the Mother's Day. Yan, tingnan natin na. Okay. Motherhood is a gift. Kaloob ng Panginoon. Regalo yon. So, pamamagitan ng pagiging ina, na isa sa katuparan natin yung kagustuhan ng Panginoon. That's what I'm trying to say. So, unang-una, choice yun. Pinili ko, sinabi ko, Lord, bigyan mo ako ng Raymond. Binigyan niya ako Raymond. Lord, bigyan mo akong Ramon Manuel tsaka Francis Lord. Binigyan niya ako nun. So, talagang, ginusto ko yun, binigay niya sa akin. The only answer that the Lord will accept is that for me to become a mother. Yung pinagdaanan din namin after pass on na si Dr. Kalimag, at the time there were 4 of them in medical school and yun nga yung youngest namin was only 10 years old. Pero sila rin yung nagpursige, sila yung nagsabi na kakayanin natin to mama, lalakasan lang natin yung loob natin. I have to put on a strong face and all. Kakayanin lahat, no? Financial, saka yung lahat ng mga challenges na that came our way. So, kailangan turo ko sa kanila na kailangan silang maging strong, kailangan silang mag-focus, kailangan silang mag-excel in everything that they do. And I thank them for that. Hindi nila ako binigyan ng problema. We have to face reality that we are no superheroes. Hindi tayo superheroes. But we have a superpower. Our love. That's our superpower. So make use of that to have that meaningful connection with our kids. Kapag yung oras mo ay para sa kanya, make sure nasa kanya, wala sa cellphone. Nasa kanya talaga yung oras. So when it's time of work, but when it's time for family, it's time for family. So let us use our superpower, our heart, our love, to make things possible for us and for our family. Ako po sa buhay ko, binigay sa akin si Gio. Marami po akong nakitang kabutihan ng mga magulang, kabutihan ng mga ibang grupo, ng ibang institusyon, marami, at lalong-lalo na kabutihan ni Lord. So, para po sa akin, Gio is a blessing sa buong pamilya ko. And palagi ko lang po sinasabi sa mga magulang, let's not be victims, di ba? So, ang kailangan po ay tanungin si Lord, anong gusto niyang gawin? Wow, nakaka-touch talaga. Dr. Marie, any parting words natin? Of course, thanks a lot for inviting me over. Salamat din sa aking kabiyak, kay Ver Quintana, dahil sa pinakasalan niya ako para mabibayaan kami ng dalawang mabubuting anak, si JD at saka si Marion. And salamat din po sa aking nanay, si Nanay Aden nanonood ngayon, na naging magandang halimbawa po sa akin ng pagiging isang mabuting ina.
So thanks a lot to our viewers. Happy Mother's Day to all the beautiful mothers out there, most especially may Nanay Aden. Maraming salamat po. Okay, so we thank our sponsor, the UST-AAI and the College of Education Alumni Foundation for today's show. And of course, we have a new Pope, Pope Leo XIV, exhorts us all together build bridges in the spirit of synodality. Here at Bridges, we don't build walls. We continue to build connections of people, ideas, and knowledge. We build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Mabuhay ang mga momshies! Mabuhay ang Pilipinas, ang mahal nating Pilipinas. Yes, enjoy the rest of the evening. See you again in the next Tuesday edition at Bridges. Thank you. Bye, thank you. Salamat po. Goodbye.